Alam niyo yung paa ng manok? Final na WPC decking. Nandito na rin guys yung meter base. Merienda time! Sobrang lakas niya makapaggutom, makapaglaway, ganun. So yun guys, ngayon is nandito na ako finally sa may bahay. And ayan, time check, it's already 1:22 PM na. So ayan, actually tapos na ang kanilang break time. So kanina pa ako dito, umaga, mga around 9 o'clock. So hindi pa ako nag-vlog kanina dahil nga hinintay ko muna may mga matapos or ma-accomplish sila for today. And so far, meron naman na silang mga nagawa since dumating ako kanina. And then nung nag-break time sila pagbalik ko dito, pagkatingin ko sa site, marami-rami na rin ang mga update na mabibigay natin. So ayun, so actually waiting din ako kila architect kasi nga may mga concerns kami na gustong i-bring up doon sa may bahay. Number one, yung anong tawag dito? Yung sa may harap. Parang yung nakita kong paslant na ganong area is hindi siya pantay yung pinaka height niya. Kasi dito sa may subdivision guys is medyo mahigpit sila. Kaya ipapacheck ko yung mismong height niya. Hindi ko alam kung dahil ba sa lupa lang kaya magkaiba yung elevation niya or sa mata lang natin. So ayan, kasi ang kita ko is medyo mataas yung sa left side, ay right side, and then yung sa left side is medyo mas mababa. Nung tinanong ko yung mga workers dito, pantay naman daw. So I think hinulugan naman nila yun guys nung ginagawa. Pero we'll see, i-check din natin pagkadating nila architect. And then number 2 guys, ayun, final na WPC decking yung gagamitin namin dun sa may pool. However, kasi may mga disadvantage siya sa paggamit ng WPC decking. So number 1, si WPC decking parang hindi siya masyadong maano sa sun. I don't know, correct me if I'm wrong guys. Pero in other words, hindi siya ganun ka long lasting. I mean, mag-i-stay siya for quite some years, ganyan. Pero hindi siya kagaya ng tiles na anong tawag dito, na mas matagal yung buhay. So si Mu ang nag-decide nun na WPC decking. So sabi ko, sige, ikaw bahala. Pero kasi yung tiles kasi na pin-provide nila dito, ipapakita ko rin mamaya, is parang medyo madulas siya. Pagka may sapatos, hindi. Pero pagka naka-bare na, walang sapatos, is madulas na. So what more pa pag nabasa. So we decided na WPC, and sumagot naman yung JPS I design na okay, sige po, kung ano pong gusto nyo, WPC, will proceed on the WPC. Kaya yun na yung gagamitin. So tinanong ko naman kung naka-ready siya for that, kasi may mga installation pa yung WPC, unlike sa tiles mabilis lang siyang ikabit. I mean, lalagyan lang ng mga so okay naman daw. So naka-prepare naman daw yung area na yun for WPC either way. So ayun. Sa gate naman guys, sa gate namin is soon siguro ipapa-automatic smart gate namin siya. Yung parang yung pagka nasa sasakyan pwede mo na siyang pindutin para hindi na mawawa just in case na umuulan. So soon natin yan ipapagawa. And yung sa may glass guys is papalitan siya, don't worry. Palitan naman din after 2 weeks siguro kasi iluluto pa daw yung tempered glass. So ayun, today is pang 11 na ba or pang 10? 10 days na lang Galaw-galaw na tayo dyan. So I think this week din ata kikitain namin yung magla-landscape sa bahay kasi mag-i-start na ng planning sa landscaping. Kasi sabi ko, gandahan natin yung landscaping. Kasi yun yung isa sa mga parang na babypass na area, yung landscaping sa pagpapagawa ng bahay. And syempre aesthetic yan, ganito ganyan. Pero sabi namin, hana maayos yung pagkaka-landscaping. So sa GenCon din namin yun, sila din yun kasi kasama din yung landscaping sa kanila. So anyway, tara na at bumaba at magbigay tayo ng update sa ating pinapagawang dream house. Let's go! So yun guys, ngayon is naglalakad na tayo, and pagpasensya nyo na kung wala akong mic na dala. So sana naririnig nyo ko.
Sana guys, ang ating pinapagawang bahay. So, currently dito sa may labas is ongoing yung pagtitibag ng ating ng ating fence. So, nakakapangatlo na sila. Pinakalas is dito na area na to. Ito na yung pinakalas na titibagan kasi ito yung pangatlo. Yung dalawa is na tibag naman na. So, dito actually dapat rin siya. Nakaganito, naka-gate siyang ganito. Pero kinonsult ko to sa may sa may engineer dito na admin is pwede naman daw siya i-retain since kasi meron kaming doon shower area and makikita kasi dito sa may labas. So in fairness naman dito sa sa admin namin dito sa subdivision, considerate naman sila sa mga ganong concern. Pero wag lang talaga yung totally na yung parang lahat talaga ginawang solid or naiiba mismo dun sa may planning. So, ayan. Tara, magbigay pa tayo ng update. Also dito pala guys, ito yung pina-dark choco namin. Marami din nagko-comment dyan na ba't daw pina-dark choco, mas okay daw yung ganong kulay. Yung parang yung original kulay ng ng mismong panel. So, we'll see. Tignan natin. Oo nga, kasi parang nare-realize ko. Parang dark. So, we'll see, tignan natin. Parang pinag-iisipan namin guys na siya, papalitan ulit. Palit na naman. Nakasawang palit. Hindi na napatapos. Pero check natin kasi parang okay din siya. Siguro itong fascia board na kulay brown or dark choco, ipa-block namin na ganito. Ayan, yung block na to para at least mag-complement siya. Lahat ng mga horizontal lines pare-parehas yung kulay and then yung mga vertical lines is pare-parehas yung kulay. So, tignan natin. So, thank you so much sa aming interior design kasi tinutulungan din kami na kung ano yung maganda para sa magiging facade natin. Kasi matagal ko na yung iniisip din eh. Parang oo nga, naging dark choco tapos yung pa horizontal line din is dark choco. So, papalitan natin ulit. We'll see, tignan natin kasi hindi pa naman final yung pinakaharap niya. At papapalitan namin siguro yung pinaka-fascia board. Siguro sa iba na lang. Pero kung mabait naman yung Genfon, baka naman. So, ayan. We'll see. Tignan natin. Hintayin ko munang matapos yung pagpipintura. Kasi dito guys is ongoing na yung pagpipintura nila. Ayan o. So, dina-dark choco na rin nila yung part na to. Itong pababa na to. And then, ito kasing sa may carport, itong nakaganyan guys is dark choco din yan, pati ito. So, tignan natin kasi medyo bare pa yung yung area. Hindi pa natin masyadong ma-visualize kung yung magiging dating niya. But I think maganda siya. And I believe okay siya. Ito yung sinasabi ko rin sa inyo guys na parang hindi siya pantay sa mata ko. Ito. Yan. And then, itong area na to. Itong pangalawa na to. So, para kasing hindi siya pantay. Yung taasa, yung height niya guys. O, tignan niyo. Ito. And then, ito. So, hindi ko alam kung sa flooring. Pero para sa akin is, hindi talaga siya pantay. So, tignan natin mamaya pag pinasukat ko kila architect. Pero kasi kanina, nung chinek, pantay naman siya. Siguro sa lupa nga lang talaga nagkaroon ng problem. Dito naman guys sa may area na to is nililinis na ni Kuya yung part na to kasi nga ikakabit na nila yung gate. Ang ganda ng gate oh. Ganda oh. Ito yung gumawa ng gate namin oh. Kontakin niyo yan paggawa kayo ng gate. So ayan. So patapos na rin guys dito yung ating mga tiles sa may carport. So, ito na yung area na yon. Patapos na rin siya. And then, dito guys, sa may area na to ay kinabit na rin nila yung parang canopy. Ayan o, ito yung canopy na yun guys. So, hindi ko alam kung anong gagamitin nilang bubong dyan. Pero, I think, FISM board din yung gagamitin nila. Pero, yan. Nilagyan na rin ng canopy. Dito nga guys, pinag-iisipan namin since ito yung laundry area. Itong area na to, kung pwede siyang pabubungan na lang din. Pero kasi wala siya sa plano. Baka pag pinabago namin or dinagdagan namin ng anything dyan, baka mabuid yung construction bond namin. Diba?
So, we'll see, tignan natin. Baka padagdagan namin or palagyan namin siya ng yung automatic na gumagano. Ang tawag dun, guys? Kasi yung parang automatic na bumubukas and then napo-fold. So, ayun. Dito yan sa may area na yon kasi nga dito yung laundry area namin, nandiyan yung washing, so mababasa-basa siya. Tignan natin. So, pagka nagkaroon ng budget. Kasi ang tanong, may budget pa ba? Since nandito na ako sa may likod, ito guys, oh, ganyan sana yung kulay, oh. Parang maganda, no? Ayan, oh, ito yung kapitbahay namin, oh. Parang ang ganda ng ganyang kulay, oh. Ito, oh. Pagaya kaya natin. Kaso kasi guys, ang sinusundan ko is yung yung pinaka hamba. Yung hamba kasi namin is dark chocolate. So, pag pinabago natin, baka mag-iba, maging chapsuy yung itsura ng mga kulay. Kasi ganito yung hamba namin, guys. Ganito yung pinaka kulay ng hamba. Kumbaga parang pinantay lang yung kulay sa mga hamba. Kaya we decided na i-dark chocolate na rin siya. Ganon, tingnan natin, we'll see. Tatanungin ko rin yung architect namin kung anong masasuggest niya regarding dun sa area na yun. Pero kasi hindi pa nga tapos, so makikita natin yung outcome niyan pag natapos na talaga yung pinakaharap. Kasi I think maganda naman yung kakalabas na. So ayan, dito naman siya ngayon. From there to there. Naglalagay na siya ng outlet. Yan dito. Kasi pinalagyan namin ng outlet dito sa may sa may kitchen area. Kasi nga naman pagka may isasaksak or something, pwede ditong gamitin. Kasi nakatago yung outlet doon. So, pinapatay na lang namin and kabit dito sa may gilid. Dito na rin guys yung meter base. So, ipapakabit na namin ito mamaya. Para ma-check nila kung okay ba yung meter. So ayun guys, dito naman sa second floor, so nagkabit sila ng mga additional na scaffolding dito kasi finifinish na nila yung area na to. So again, yun na, nagawan na ng paraan tong area na to. So I think tinambulan, pero confident naman yung architect namin na matibay siya kasi nilagyan siya ng bakal. Hopefully pag umulan, bumagyo, at lumakas ang ulan or bagyo, hindi siya masira, diba? So, yun. So, okay naman siya guys. Confident naman sila na matibay yung pinagkakapitan ng glass. Pero papalitan pa yan ng tempered glass. Kaya hintayin natin siya after 2 weeks. Naman guys, sa ating pool area ay, ayan. Almost patapos na rin nilang ikabit yung mga tiles. Ito, yung gray na yan. Palibot ng pool. And naglalagay na rin dito si foreman ng natural stone sa may gilid na area na. So mostly natural stone dyan sa side ng pool. And dito na is yung landscaping siya. Dito naman guys sa isang bedroom natin, which is yung maraming kumo-concern regarding sa nakaklebe ba or hindi yung ating shower enclosure. So kanina nung chinek namin with the architect, parang hindi talaga nakaklebe. Ito yung area na to. Try natin buhusan. Ayun, ayun pa yung basa pa nga guys, oh. Buhusan ulit natin. Ha? Yung. Ayun. So, ayun na, nag-i-stuck yung tubig dun guys. And ito pa yung binuhos namin kanina. Yan. So, hindi nga siya nakaklebe. Ang nangyayari, tibag ulit. Ayun, at least na check agad kung kailan hindi pa siya i-turn over. Kasi ang dami rin nagsasabi na i-check nyo yan mabuti dahil nga kahit nakasealant yan, baka hindi talaga siya nakaklebe. Baka tumagas yung tubig pa rin yan kahit naka-sealant siya. So, very evident guys, and mismong sila architect na, pati yung junior architect niya nakakita na hindi talaga siya naka-klebe. So, tignan natin kung ano yung magiging remedy nila. Kasi ayoko siya guys palagyan ng anong tawag dun? Sokolo? Ano yun? Soholo? Ano tawag dun guys? Comment down below. Yung parang ito.
Parang ito guys, so ito na yung mismong tiles and then ito yung pinaka-glass. Lalagyan ng parang patong, so hollow. Hindi ko alam, or kasalo. So ayun, kasi sabi ko parang ang pangit siya pag nilagyan ng ganong part para lang masabi na hindi tatagas yung tubig. Pero kasi very evident nung binuhusan namin siya ng tubig, hindi siya bumubuhos dun mismo sa may drain. Guys, so sige, try ulit natin ha. Sige, ito kasi yung tubig Ayan pa nga, nandiyan pa nga yung tubig Ayun, sige, buhos natin to. Ayan, Ayan, nag-stuck lang siya dito sa part na to. Hindi siya nagra-run dito. Ayan. Wala. Malinis. Kahit dito sa part na to Ayan, Ayan, Kita mo yung tubig na pag ganun Ayan, Yun nga, hindi siya nagbababa. Hindi bumababa yung tubig talaga. So, anong ibig sabihin yan? Another bakbak. So yun guys, sa ating mga toilet and bath, nakabitan na rin ng mga exhaust fan. And dito guys, nagawa na rin yung ating, tawag mo dyan, niche. So may niche na rin dyan. Kaso napansin ko guys, yung mga hindi even na na mga ganyan na tiles. So medyo na-OC lang ako guys sa mga tiles na pagkabit. Kasi halatang halata na hindi siya pantay. Kitang-kita pa naman to guys pagka Ayun Ayun. Mga bungal ng ng tiles. So, dahil dyan, another bakbak ulit. Then guys, time check, it's already 2:59. Waiting na lang tayo sa Grab kasi nagpa-deliver din tayo ng ng merienda nila dito sa bahay. And hinihintay ko lang din yung in-order kong tubig. Kasi naubos yung tubig ko. So malapit lang naman na sila and parating na ang food nila. Parang bumilis-bilis pa ng onte. Ng very lang. Merienda time! Merienda! Doon na ako kakain sa sa sasakyan. Let's go. So guys, time check, it's already 4:50 na. Yan, so 4:50 PM na. So 10 minutes na lang bago matapos ang kanilang gawa. So actually hanggang 5 PM lang daw sila. Nung kinausap ko yung foreman. Kasi daw ay parang hindi daw sila inallowed ng admin. So kami daw nagrereklamo na nakapit bahay dito kasi hanggang 6 PM. So ayun, panibago na naman tayong battle na naman to mga seswang. Panibago na naman. Diyos ko mga kapitbahay. Hello sa inyo. So, ayun. I think hindi na sila mag-overtime ngayong araw. Pero na-confirm ko kasi yung isang workers nila hindi daw inalaw. Hindi ko alam kung hindi inalaw dahil mahigpit yung subdivision or may something fishy na naman. So, hindi ko alam kasi nung kinonfirm ko din yung last Sunday, sinabi ng isang worker dito na naghihintay lang naman daw sila ng advice kung may work ng Sunday. Ay nako, hindi ko na lang talaga alam kung saan tayo maniniwala. Oo, pero sa kikinikinita natin ay mukhang hindi talaga matatapos ng July. Pero we'll see, tingnan natin kasi we still have 11 days. Kahit suntok sa buwan, tignan natin, we'll see. Ang dami pa kasi talagang gagawin, literal na marami pang gagawin and may mga change color na gagawin talaga dito. So yun lang guys ang ating latest update dito sa ating pinapagawang dream house. So far natapos naman nila guys yung yung pagtitibag ng fence natin. And kinikinis na rin nila. Siguro bukas is ikakabit na nila yung mga gate, inshallah. Diba? So sana makabit nila kasi kinikinis na nila yung yung mga sidings at saka yung baba. So we'll see, tingnan natin kung anong mangyayari bukas. And kinakabit naman na nila yung mga ilaw dito sa may labas. Hopefully bukas is makabit na rin yung bubong dito sa may canopy na ginawa nila. So ayun lang guys ang ating update for today. And kung na-stress na naman kayo sa ating video,
The feeling is mutual. Okay guys, false alarm. Tuloy ang trabaho. So ayan, na-approve daw sila ng ng overtime ngayon. Loko-loko talaga tong mga workers natin So ako kung gusto na magpahinga o ano ba. So ayan, na-approve naman daw yung overtime nila. Kaya nagtataka ako bakit sinabi ng isang nagwo-work dito hindi daw na-approve, mahigpit daw. Baka gusto lang nilang umalis na. Since may time tayo at marami talaga tayong time na ilalaan dito para sa ating dream house, hindi tayo aalis hanggat hindi natatapos ang alas 6. Tsaka para din, para ma-supervise din talaga tong ginagawa. So, para din tayong foreman dito. Deserve nito ang sahod, ha? Charis. So, yan lang mga seswang ang ating mga latest update sa ating bagong bahay. So, yan mga seswang, kahit na papano meron pa rin tayong mga naibibigay everyday. And ayun mga seswang, sobrang na-excite kami dahil ilang araw na lang mata-turn over na ang ating bagong bahay. So, malapit na matapos ang July. So, hindi namin alam kung talagang matatapos pero nilulook forward namin na sana matapos. And so, yun pinagpipray namin na sana is matapos na talaga dahil sobrang excited na rin kami. Diba nakapamili na nga kami ng ibang mga kagamitan para sa ating bagong bahay. And ayun, malapit na rin siya actually ma-deliver, ilang araw na lang kasi pina-follow up din namin kung ano ng status ng delivery kasi syempre, yung ibang mga items kasi doon is hindi available doon mismo sa pinuntahan naming branch. Kumbaga, nandun pa daw sa kanilang warehouse. So, syempre, yung delivery noon, and tatagal pa ng ilang araw. So, sana is maging smooth lang and ayun, sana tuloy-tuloy na rin ang mga magagandang progress sa ating bagong bahay. So, kaya naman mga seswang, ngayon is nandito na tayo sa bahay para magluto ng ating dinner. Yes! Winner chicken dinner! So, ayan ang ating lulutuin ay chicken. So, lalagyan lang natin to siya ng onting sabaw tapos gulay. So, para siyang tinola pero hindi siya kalasan ng tinola. So, bali ginisa lang siya na medyo merong konting tubig and gulay. So, hindi talaga siya super malasa and walang Ajinomoto, walang magic, walang soy sauce or anything na pampalasa. A little bit salt lang. So, kahit paano daw kasi kailangan hindi natin alisin ang salt sa ating katawan. Kaya maglalagay tayo ng onting salt para kahit paano merong lasa siya ng very light lang ha, hindi yung sobrang dami kasi bawal sa atin yun. So, inano ko na rin pala itong mga seswang. Isusutay ko na siya para lagyan na siya ng water. So, actually mga ses, hindi na ako gumamit ng oil para sa pag-sutay-sutay. Ang ginamit ko lang is yung mismong oil nitong manok. So, medyo inanuan ko lang siya. Ginisa-gisa ko siya hanggang sa lumabas na yung kanyang natural oil. So, yun yung ginamit kong oil. Hindi na ako gumamit ng mga kung anik-anik dito para meron tayong panggisa. So, yun lang mga seswang. Itutuloy na natin itong ating pagluluto. Meron din pala akong gulay. Pero, ayun para kahit papano kasi, di ba, meron tayong ibang putahe. Pero, kakainin ko yung, kumbaga yun na yung pinaka-rice ko. Yung gulay na ginisa din kaninang umaga, simo yung naggisa. Tapos, ngayong gabi is meron akong chicken. Kumbaga, yun na yung partner ko. As in, in-eliminate ko na yung mismong kanin. Tapos, ang pinalit na namin is yung gulay. So, meron tayong chicken and meron tayong gulay. So, yun lang mga seswang ang sekreto sa ating pagpapasexy. Pagpapasexy, gusto mo yun? Yan mga seswang, medyo hindi pa okay itong ating sibuyas bawang. Medyo kinakaramelize ko lang siya para medyo may ano na din siya, a little bit lasa. Lasa ng sibuyas and lasa ng bawang. So ayun mga seswang, paano nga ako sa inyo? Pa-comment nga ako kung paano ba magagawa yung, anong bang tawag doon? Alam niyo yung paa ng manok, tapos kunyari na lamigan siya, di ba parang nagko-collagen siya, nagtutuyo siya. Naalala ko kasi nung kinain ko sa hospital, merong isda, pero hindi siya yung isda mga galunggong mga ganun. Para siyang white na laman, tapos meron siyang sauce na ganun, na parang collagen siya. Hindi siya super templado. Parang ang sarap kasi ng mga sesong kahit sabihin mo medyo pale yung lasa niya. Kasi yun talaga yung ideal na dapat na kinakain ko. So, hindi ko lang alam kung paano ako makakagawa ng ganun. Yung parang medyo, ano ba tawag doon? Hindi ko maipaliwanag. Basta, yung paa ng manok,
parang pinakuluan, tapos yung parang lumamig na. Parang ganun yung atake ng sauce niya. Pero hindi siya katulad ng sauce na ginagawa pa yung lalagyan ng maraming panlasa. Hindi ko alam kung paano gawin yun. Parang gusto ko ng ganun. Gigisa-gisa ko lang yan. Di ba nakakaano din actually mga seswang na mag-isip kung anong uulamin sa pang-araw-araw. Lalo na kapag medyo ano ka na, limited na yung mga ulam na pwede sa'yo. Kung dati, pwede ako magluto ng sinigang, pwede ako magluto ng mga adobo, mga ganyan. Pero ngayon kasi, bawal na. Bawal na tayo sa mga malalasang pagkain. Buti nga rin mga seswang na meron kami napapanood sa Facebook. Ayun, kung kilala niyo si Tita Becky. So, ayan ang kanyang Facebook. Ang dami niyang mga masasarap na ulam. Talaga namang maglalaway ka. Disclaimer, huwag niyo siyang papanoorin kapag gutom kayo. Kasi sobrang lakas niya makapaggutom, makapaglaway, ganun. So, pag manonood kayo sa kanya, siguraduhin yung medyo may laman ng tiyan nyo, ganun. Or kaya kung gutom talaga kayo, gusto nyo ng mapanood ng ganun para meron kayong idea, panoorin niyo yung kanyang mga upload. So, dyan din kami kumukuha ng mga kahit papano, mga tips kung ano yung mga healthy foods, ganun. Yun nga lang, sobrang malalasa din talaga ang mga niya, niluluto niya na nakakapaglaway talaga. So, ayun, Tita Becky, thank you so much. We miss you. So, ayun, based siya sa US. Pero ang mga content niya, mga Filipino food. So, ang sasarap pa nga sis, as in makaka-relate kayo yung mga nahihirapang mag-isip kung anong uulamin bukas, mamaya, or kaya tomorrow, o sa isang araw. Manood lang kayo sa kanyang Facebook. Sobrang daming mga pagkain doon na pwede nyong lutuin. Hindi na kayo mahihirapan mag-isip kung anong uulamin nyo. Ganon. Hi, Tita Becky! Shout out! So, si Tita Becky din actually nag-guide sa amin sa mga niluluto naming food. Siya din yung na kailangan kahit pa paano gumamit pa rin kami ng salt. Kasi before talaga, as in, takot na kami gumamit ng salt. Pero yun nga, sabi niya, masama din sa katawan ang walang salt. Pwede ka mag-salt pero sukat lang. Hindi na katulad nung dati na sobrang, may magic, mayroon pang ma-Ajinomoto, mga ganyan, pampalasa. Shout out, Tita Becky! We love you!